Nasa ospital ang isang single mom kasama ang kanyang sanggol para sa isang check-up. Habang naghihintay ng kanyang turn, biglang nakaramdam si Park Ha ng matinding sakit sa kanyang tiyan at napasigaw, dahilan para mapatingin ang lahat sa kanya ng kakaiba. Alam niyang sintomas iyon ng pananakit ng tiyan, ngunit kailangan niyang pigilan dahil sa sanggol na nasa kanyang likuran. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na basta niya lang pwedeng baliwalain. Habang lumingalinga, napansin niya ang isang binata na nakaupo sa isang sulok. Nakita niya ito bilang kanyang tagapagligtas. Tinanong niya kung pwede nitong bantayan saglit ang kanyang sanggol at nang hindi na hinintay ang tugon nito. Inilagay niya ang sanggol sa bisig nito bago tumakbo patungo sa banyo. Siya ay isang tagapagmana, kaya wala siyang ideya kung paano humawak ng sanggol. Tinanong niya ang isang babae sa malapit kung paano ito gawin ng tama, ngunit sa huli ay napagsabihan pa siya. Bigla, inakala ng nurse na siya ang ama ng sanggol at sinabihan siyang dalhin ang sanggol sa loob. Dahil wala ng ibang pagpipilian, awkward niyang dinala ang sanggol upang magpatingin sa doktor. Ngunit nang makita niya ang matalim na karayom sa kamay ng doktor, nagpanik siya. Nagmakaawa siya sa doktor na maging marahan at huwag saktan ang sanggol. Nang lumapit ang doktor, natakot siya na baka hindi ligtas ang gamot. Nitiig ang ipinaliwanag ng doktor na ang gamot ay ganap na ligtas at dapat siyang mag-relax. Gayunpaman, nag-alala pa rin siya at tinanong ang doktor kung mayroon itong anumang side effect. Ang kanyang mga tanong ay nagpatahimik sa doktor at nurse. Sa sandaling iyon, bumalik si Park Ha mula sa banyo na mas maayos na ang pakiramdam. Napansin siya ng nurse at pinuri ito, sinabihan kung gaano siya kagaling na ama. Ngunit mas lalo lang itong nagpalito kay Park Ha at tinanong niya kung sino ang kausap nito. Ngayon, turn naman ng doktor at nurse na malito. Siyempre, hindi siya ang ama. Pagkatapos ng isang serye ng mga hindi pagkakaunawaan, kinuha ni Park Ha ang sanggol at pinasalamatan siya. Sa kanilang maikling pagtatagpo, naging malambing siya sa sanggol. Ngunit nang harapin niya si Park Ha, bumalik siya sa kanyang karaniwang malamig na pag-uugali at umalis sa ospital. Gayunpaman, habang nagmamaneho pa uwi, nakita niya si Park Ha na mag-isa, buhat ang sanggol. Nag-alala siya na baka sipunin ang sanggol, kaya pinahinto niya ang kanyang sasakyan. Hinimok niya itong sumakay upang maihatid sila sa bahay. Ngunit pinagsisihan niya ito agad. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang amoy at tinanong kung ano iyon. Nag-aalangang ipinaliwanag ni Park Ha na nagpupulang ang sanggol. Palakas ng palakas ang amoy, at malapit na siyang himetean, ngunit nag-alala siya na baka lamigin ang sanggol, kaya kailangan niyang isara ang mga bintana. Sa wakas ay naiuwi niya sila. Nanalangin siya na sana ay hindi na niya muling makita si Park Ha. Gayunpaman, iba ang plano ng tadhana. Ang kanilang mga landas ay nakatakdang mag-cross. Si June, ang tagapagmana ng $1 bilyong na kumpanya, ay bumalik sa Korea, determinadong palakihin pa ang Hotel Empire ng kanyang lolo. Ang kanyang abalang schedule ay nag-iwan sa kanya ng kaunting oras para mag-ehersisyo. Ang pagbuhat ng ilang kilo ng timbang ay tila isang napakalaking gawain. Nasaksihan ng eksena ni Park Ha na nagtatrabaho part-time upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Habang hirap na hirap si June sa timbang at malapit nang mawalan ng malay, lumapit si Park Ha at dahan-dahang ibinalik ito sa kanyang stand. Nag-alok pa siya ng ilang tips kung paano gamitin ng maayos ang kanyang lakas. Ipinaliwanag niya na kailangan niyang itulak ang lakas mula sa kanyang tiyan at ipinakita sa kanya kung paano. Ganap na, nagulat si June. Nais lang ni Park Ha na tumulong, ngunit naramdaman niyang pinagtawanan siya nito. Ang manager, na nakakita ng palitan na ito, ay sinibak si Park Ha, ngunit mabilis siyang nakahanap ng bagong trabaho sa isang golf course. Sa kasamaang palad, habang nasa isang inspection tour, aksidente niyang natama ng isang golf ball direkta sa paa ni June. Nakita niya ito at sinubukang lumayo ng patago, ngunit nahuli siya ni June at tinanong kung ano ang ginagawa niya dito, nagtataka kung bakit patuloy itong lumilitaw sa kanyang buhay. Sumagot siya na nagtatrabaho lang siya para kumita ng pera para sa gatas ng kanyang sanggol. At ano ang kinalaman nito sa kanya? Siya ba ang may-ari ng hotel? Kinumpirma niya na siya ang may-ari. Sa simula, hindi siya naniwala, ngunit nang sabihin nito sa kanya na siya ang apo ng chairman, nakaramdam siya ng lamig sa kanyang gulugod. Akala ni June ay sa wakas ay nakatakas na siya kay Park Ha, ngunit kinaumagahan, nadiskubre niya na ito na pala ang sekretarya ng kanyang hipag. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod habang masiglang binati siya ni Park Ha. Bumantong hininga siya, iniisip na siya ay malas. Pagkaraan ng ilang sandali, napasok si Park Ha sa isang mainit na pagtatalo sa anak ng boss, at si June ay nagkataong dumaan at nasaksihan ang gulo.
Tumanggi siyang makialam, ngunit dahil alam niya ang init ng ulo ng kanyang kapatid, naramdaman niyang kailangan niyang mamagitin, sa takot na baka hindi manalo si Park Ha. Kalaunan ay kinausap ni Jun si Park Ha at sinermonan, tinatanong kung saan niya nakuha ang kumpiyansa na bunutin ang buhok ng kanyang boss ng ganoon at sinabihan na kung makikipag-away siya, dapat manalo man lang siya. Bakit siya mukhang malungkot? Habang nagsasalita siya, napansin niya na dumudugo ang ilong ni Park Ha. Casual niya itong pinunasan gamit ang kanyang kamay. Hindi siya makapaniwala. Inilabas niya ang kanyang panyo at maingat na nilinis ito para sa kanya. Bigla, nagkaroon ng awkward na tensyon sa pagitan nila. Mabilis na umalis si Jun sa pinangyarihan. Ang kapatid ni Jun ay inabuso ang kanyang kapangyarihan at pinatakbo si Park Ha sa mga utos buong araw. Si Park Ha, pagkatapos ng mahabang araw, ay napansin na ang kanyang mga paa ay gasgas at dumudugo. Kinailangan niyang umuwi ng nakayapak. Nakita siya ni Jun at nagkunwaring walang pakialam, ngunit hindi niya napigilan na itigil ang kanyang sasakyan. Nakita niya itong pailay-pailay, iniisip na nakainom ito. Tinanong niya kung nakainom ito, ngunit sabi niya halos wala na itong oras para kumain. Lalo na uminom. Nang mapansin niya ang kanyang nasugatang paa, nag-alala siya na baka magkaroon ito ng impeksyon mula sa paglalakad ng nakayapak. Mabilis niyang kinuha ang kanyang mga sneaker at inalok ito sa kanya. Pagkatapos tumanggi ng ilang sandali, sa wakas ay tinanggap niya ang mabuting kilos ni Jun. Ngunit habang tatalian na niya ang kanyang mga sapatos, lumayo siya. Natamba si Jun, napahiya. Tinanong niya kung pinagtatawanan siya nito. Sumagot siya na hindi. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit hindi siya hinahayaang talian ang kanyang mga sapatos. Nagsorry siya. Maingat niyang tinalian ang kanyang mga sapatos. Medyo malaki ang mga ito, ngunit sa ilang pagsasaayos, mas bumagay. Sinasabi na halos limitayan siya sa malakas na amoy ng kanyang mga paa. Sa kanyang pagtataka, naniwala siya, at mabilis na itinaas ang kanyang paa upang amuyin ito, mukhang kaibig-ibig. Hindi napigilan ni Jun na makaramdam ng pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang tanga naman nito, naisip niya. Nag-alala si Jun para sa kanya, kaya iginiit niyang ihatid siya sa bahay. Habang natutulog si Park Ha, inalis ni Jun ang seatbelt nito. Aksidente niyang nahadyap ang kanyang labi. Biglang bumukas ang mga mata ni Park Ha. Dahil sa awkward na sitwasyon na ito, nagpanik si Jun at tumalon pabalik. Mabilis niyang ipinaliwanag na aksidente lang iyon na sinusubukan niya itong tulungan. Napagtanto niya kung ano ang iniisip nito, ngunit iginiit na hindi iyon ganoon. Gayunpaman, tila nakakagulat na kalmado si Park Ha. Mukhang wala siyang pakialam sa nangyari at pinasalamatan siya sa paghahatid sa kanya sa bahay. Si Jun naman, ay abala sa halik, ngunit wala man lang pakialam si Park Ha. Ibinasura lang niya ito, sinabing isang simpleng aksidente lang iyon. Nakakagulat na prangka si Park Ha tungkol sa halik, ngunit si Jun ay kumikilos na parang bata, nahihiya. Bangulong siya na aalis na siya. Bumalik si Jun sa kanyang mansyon. Habang naghahanda siyang magsipilyo, hindi niya maiwasang isipin ang halik at ang walang pakialam na reaksyon ni Park Ha. Samantala, si Park Ha ay nasa bahay na, naglalaro kasama ang kanyang sanggol, ganap na walang pakialam. Kinaumagahan, habang lumabas si Jun ng kanyang bahay, nakita niya si Park Ha na naghuhugas ng kanyang sasakyan. Ang pagharap sa kanya ay nagdulot sa kanya ng matinding pagkailang, kaya mabilis siyang tumakas, naiwan itong nagtataka. Dumating si Jun sa opisina at nagulat na makita doon si Park Ha. Mabilis niyang pinindot ang button para sa pinto ng elevator, sinusubukang iwasan ito, ngunit napatunayan ang pagiging matyaga nito. Napilitan siyang harapin ito. Naramdaman ni Jun na parang bata na nakagawa ng mali. Umurong siya sa isang sulok ng elevator, takot. Naramdaman ni Park Ha na kakaiba ang pagkilos ni Jun, ngunit tumingin sa ibang direksyon, kinumpirma ang kanyang pagkailang tungkol sa nakaraang araw. Inakala niya na tungkol iyon sa insidente, mapanuksong sinabi na huwag nitong masyadong isipin. Tiniyak ni Park Ha sa kanya na nakalimutan na niya iyon at hindi niya kailangan pang makonsensya. Mariing sinabi ni Jun na hindi siya nag-iisip ng ganoon at wala siyang ginawang mali. Nagsimula silang magkasalungat at sinabi niya na hindi rin ito ang kanyang ideal type. Ang pahayag na ito ay tumama kay Jun na sumire sa kanyang marupok na ego. Sa kabutihang palad, ang pagdating ng ibang tao ay nakagambala sa kanilang tensyonadong standoff sa elevator. Sa kanyang opisina, hindi mapigilan ni Jun na isipin iyon. Ano ba ang ibig niyang sabihin sa pagsasabing, hindi ka ang aking type? Sinadya ba niyang gawin iyon para inisin siya? Kinabukasan, nakita ng tagapagmana ang mga empleyado na nagmamadaling ihanda ang mga imbitasyon. Agad niyang tinawagan si Park Ha, nakara-rating lang sa bahay mula sa trabaho at pinag-overtime, pinilit siyang tapusin ang lahat ng imbitasyon mag-isa.
Upang mapanatili ang kanyang trabaho, dinala ni Park Ha ang kanyang sanggol sa trabaho. Pauwi na sana si Jun nang makarinig siya ng ingay at makita ang sanggol. Hindi niya sinasadya na bumalik sa kanyang dad mode. Tinanong niya na ang sanggol ay nandito para maglaro at lumaki na ito. Ngunit bigla, napagtanto niya na kakaiba iyon at mabilis siyang bumalik sa kanyang karaniwang tahimik na pag-uugali. Gayunpaman, ang sanggol ay nakatulong upang magkaroon ng pagitan sa kanila. Si Jun, bilang CEO, ay tinulungan si Park Ha sa maliliit na gawain upang makauwi siya ng mas maaga. Nakita ng ina ni Jun, ang pagiging malapit ng kanyang anak at ni Park Ha, kaya nagpa siya siyang bigyan ng leksyon si Park Ha. Inutusan niya si Park Ha na dalhin ang isang mahalagang pinta mula sa museo papunta sa kanya. Bago umalis si Park Ha sa museo, palihim niyang binuksan ang security system. Si Park Ha, na walang kamalay-malay sa nangyayari, ay aksidenteng na-trigger ang security system habang papalabas siya. Natakot ang sanggol sa alarm at nagsimulang umiyak ng malakas. Sinabi ng masamang babae sa mga security guard na may magnanakaw sa museo. Hindi nagtagal, dumating ang mga security guard, tinatanong si Park Ha kung bakit siya naroon ng hating gabi at kung bakit hawak niya ang pinta ng museo. Tinanong nila kung anong ginagawa niya, at binalaan siyang huwag bumalaw kundi babarilan siya. Sinubukan niyang magpaliwanag at sinabing karga niya ang kanyang sanggol sa likod. Sinabihan siya na ibaba ang pinta at itaas ng mabilis ang kanyang mga kamay. Samantala, natuklasan naman ni Jun ang pitaka at cellphone ni Park Ha sa opisina. Nagatubili siya sandali, pagkatapos ay nagpa siya siyang dalhin ang mga ito sa bahay ni Park Ha dahil ang gamit ng sanggol ay nasa bag niya. Habang papunta, nakita niya ang mga sasakyan ng pulis na patungo sa museo ng kanilang pamilya. Palabas na sana para arestuhin ng pulis si Park Ha sa pagnanakaw nang dumating si Jun. Agad siyang nagprotesta. Pinrotektahan ni Jun si Park Ha nang hindi nagtatanong. Matapos kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, pinakawalan si Park Ha. Walang naniwala sa kanya, ngunit sinubukan niyang ipaliwanag ang sarili kay Jun. Sinasabing hindi niya talaga kinuha ang pinta at sinabi ng chairman na ihatid niya ito. Ngunit hindi niya mahanap ang talaan na may address. Sinabi naman ni Jun na naniniwala siya sa kanya dahil walang ina na magdadala ng kanyang sanggol para magnakaw. Malalim na naantig ang walang kondisyong tiwala ni Jun kay Park Ha. Sinubukan niyang pigilan ang kanyang luha, ngunit umapaw pa rin ang mga ito. Nalungkot din si Jun sa pagdadalamati ni Park Ha. Upang matulungan siyang mailabas ang kanyang emosyon, nag-alok siya na magbantay sa sanggol. Pinayagan niya si Park Ha na umiyak ng malaya sa kotse. Para mapakalma siya, sinabi niya na sila lang ang magkasama, at soundproof ang kotse. Kaya pwede siyang umiyak hanggat gusto niya. Sa sandaling iyon, tuluyan ng umiyak si Park Ha. Ibinuhos niya ang kanyang damdamin, ang mga paghihirap ng isang single mother na mag-isang nagpapalaki ng anak. Pagkaraan ng ilang sandali, kumalma si Park Ha. Tinukso siya ni Jun, tinatanong kung bakit siya umiyak ng sobra kaya tumulo ang sipon niya. Sinabi niya na maingat niya itong pinunasan. Nakita ni Jun kung gaano siya kaseryoso, kaya hindi niya mapigil ang matawa. Ang simpleng gabing iyon ay mas nagpalapit sa kanila. Pauwi na sila nang maamoy ni Jun ang isang pamilyar na amoy. Nahiya si Park Ha at gustong lumabas ng kotse para palitan ang diaper ng sanggol. Ngunit nag-alala si Jun na baka lamigin ang sanggol, kaya sinabi niya na gawin ito sa loob ng kotse. Kinabukasan sa opisina, nagpapasalamat si Park Ha kay Jun sa lahat ng ginawa niya. Ipinangako niya na babayaran niya ito balang araw. Gayunpaman, sinabi ni Jun na mayroon na siya ng lahat, na huwag na niya itong alalahanin. Hindi niya nahulaan kung gaano kabilis niya babawiin ang kanyang mga sinabi. Nang araw na iyon, nakasalubong niya ang kanyang ex at ang fiancé nito sa hotel lobby. Nagpaplano silang idaos ang kanilang kasal sa kanyang hotel. Nang makita ng ex si Jun, sinimulan niya itong batikyusin. Ipinahiwatig niya na hindi pa ito nag-asawa dahil hindi siya nito malimutan. Nang sandaling iyon, lumitaw si Park Ha, tila isang tagapagligtas sa mata ni Jun. Gusto niyang gumanti sa kanyang ex-girlfriend, kaya hiniling niya kay Park Ha na magpanggap na kanyang fiancé. Sinabi niya na kung babayaran niya siya, ngayon ang tamang oras. Magpanggap na kanyang fiancé sa loob lamang ng isang araw. Pagkatapos ng mabilis na makeover, nagbago si Park Ha mula sa isang simpleng babae tungo sa isang napakagandang dilag na naiwang tulala si Jun. Hindi makapaniwala si Jun sa kanyang mga mata. Ito ang parehong Park Ha na kilala niya. Si Park Ha naman, mabilis na nasanay sa kanyang papel. Ang kanilang malalim na paraan ng pagsasalita ay nagpakaba kay Jun. Para maiwasan ang sakuna, binalaan niya si Park Ha. Kung may mga tanong kang hindi mo masagot, huwag kang mag-imbento. Iyasa mo lang sa akin. Pagkatapos ay kinuha ni Jun ang isang singsing at hiniling kay Park Ha na isuot ito.
At perpekto itong sukat. Magkasama silang lumabas, magkahawak kamay, at tila perpektong magkatugma. Nabigla ang ex nang makita na may fiancé pala si Jun. At pinuri pa ng fiancé nito ang kagandahan ni Park Ha. Nagngingit-ngit, sinubukan niyang ipahiya si Jun. Tinanong niya kung paano sila nagkakilala. Mabilis na iniwasan ni Park Ha ang tanong, ipinasa ito kay Jun. Sinabi niya rito na love at first sight siya kay Park Ha at pinaghirapan niya itong makuha. Ang ex-girlfriend, na makapalang mukha, ay sinabing nakilala niya ang kanyang kasalukuyang fiancé 10 araw pagkatapos nilang maghiwalay. 10 araw lang pagkatapos ng hiwalayan namin. Nakakaiyak naman. Magandang mag-date ng 2 taon. Sweetie, hindi ka naman masamang girlfriend, di ba? Syempre hindi siya masama. Ang kanilang mga kilos ay nagpatulala kina Jun at Park Ha. Upang baliktarin ang sitwasyon, sadyang ipinakita ni Park Ha ang singsing sa kanyang daliri, pinakita ang kanyang kapangyarihan. Pagdating ng pagkain, ipinagpatuloy ng couple ang kanilang palabas. Ngunit hindi sumusuko ang ex. Gusto niyang ipahiya si Park Ha. Minaliit niya ang tingin dito, sinasabing wala itong magandang pinagmulan ng pamilya, kaya hindi kailanman papayag ang pamilya ni Jun sa kanilang kasal. Galit na galit si Jun, sinabihan niya itong mag-ingat sa kanyang mga salita. Ngunit hindi inaasahan ang susunod na galaw ni Park Ha. Inakala ni Jun na sumasakit ang tiyan ni Park Ha. Ngunit agad na naintindihan ng fiancé nito. Hindi problema sa tiyan. Buntis siya, sabi niya. Malaking laro na ang nilalaro ni Park Ha ngayon, ginagawang ama si Jun. Pagkatapos ng pagkain, hindi masaya si Jun sa performance ni Park Ha. Nagreklamo siya na ginawa siya nitong single dad ng biglaan. Diretsa ang sinabi ni Park Ha na iyon lang ang paraan para matalo ang kanyang ex. Para ipakita rito na pwede siyang maging masaya kahit wala ito. Kinailangan ni Jun na aminin na may punto siya. Hindi makakain si Park Ha dahil sa kanya. Morning sickness. Natawa na lang si Jun sa kalokohan ni Park Ha. Pagdating nila sa bahay, tiningnan ni Jun ang singsing na inaalala si Park Ha. Mula ng araw na iyon. Ang hindi niya alam, nabihag na ni Park Ha ang kanyang puso. Madalas dalhin ni Park Ha ang kanyang anak sa trabaho. Matapos matuklasan ang kanyang kakulangan sa edukasyon, iniiwasan at minamaliit siya ng kanyang mga kasamahan. Inakala nila na walang saysay ang pagsisikap sa pag-aaral sa panahon ngayon at kahit gaano pa edukado ang isang tao. Hindi ito makakalaban sa mga may koneksyon. Lalo na ang mga nakikipag-date sa kanilang mga nakatataas. Sumang-ayon si Park Ha, sinisikap na baliwalain ang kanyang pagkadismaya at lunurin ang kanyang mga problema sa alak. Katatapos lang kumain ni Jun kasama ang ilang kaibigan at napansin niyang nandoon si Park Ha. Narinig niya na pinagtatawanan ito. Nang makita niyang labis itong umiinom, nag-alala siya. Pupunta na sana siya, para ipagtanggol ito nang bigla itong nagbago tungo sa isang mandirigma. Ginamit niya ang kanyang kamao para turuan ng leksyon ang mga babaeng nagchichismisan. Nagulat si Jun, na manghana kaya nitong labanan ng 5 tao ng sabay-sabay. Takot na takot ang mga kasamahan, tumakbo sila palayo. Pagkatapos ay bumagsak sa lupa si Park Ha na lasing. Hindi siya nakapagpahinga hanggang sa lumapit si Jun. Niyakap niya ito, sinasabing huli na ito at tinatanong kung alam nito kung gaano katagal niya itong hinintay. Napagkamalan niya itong kanyang asawa at some andal dito, umaakto na parang isang maliit na asawa na binyuli. Hindi napigilan ni Jun na bumuulong. Pasensya na late ako. Hindi nagtagal, iniuwi niya si Park Ha. Pero nakita sila ng kanilang kapitbahay at mabilis na ipinasok si Park Ha. Medyo nagalit si Jun, nagtataka kung bakit ito napakabait kay Park Ha. Inalagaan siya ng kanilang mga kapitbahay at mabilis hinaga sa matutulugan si Park Ha. Kinabukasan, nang magising si Park Ha at nalamang si Jun pala ang nag-uwi sa kanya. Nagmadali siyang hugasan ang kotse nito bilang kapalit. Pagkakita pa lang sa kanya, sinabihan niya itong huwag nang magpakalasing ulit. Pagkatapos ay binigyan niya ito ng honey water na inihanda niya ng maaga dahil alam niyang sasama ang tiyan nito mula sa lahat ng alak na ininom niya. Nagtaka siya kung naglalaro ito ng carrot and stick. Sumagot ito na kung hindi niya gusto, huwag niyang kunin. Kahit sinabi niya iyon, masaya siyang matanggap ang kanyang pag-aalala. Mabilis na nakarating ang balita ng insidente sa ina ni Jun, na sinamantala ang pagkakataon para pagsabihan si Park Ha. Niyuko lang ni Park Ha ang kanyang ulo. Nang maglaon, lumapit kay Jun ang kanyang ina at nagreklamo tungkol sa ugali ni Park Ha, ngunit binaliwala niya ito. Sinabi niya na ang mga kasamahan ni Park Ha ang nagpasimula ng gulo. Sinabi niya na nakita niya si Park Ha na naglilinis ng pasukan bago siya pumasok at ang mga gawain na iyon ay hindi dapat ginagawa ng isang empleyado ng kumpanya. Si Jun ay isang panangga na nagpoprotekta kay Park Ha sa tuwing kailangan niya ito. Habang papalabas siya, nabigla si Park Ha at napasandal sa mga bisig ni Jun.
Nang makita kung gaano kalamag ang kanyang mga kamay sa taglamig, inalok niya ito ng kanyang guwantes. Paulit-ulit na pinainit ng kabaitan ni Jun ang puso ni Park Ha. Nang gabing iyon, nakita ni Jun si Park Ha na nahihirapan sa pagbuhat ng kanyang sanggol sa likod. Naisip niya ang isang plano. Gusto niyang bigyan ito ng isang espesyal na sorpresa para sa Pasko. Isang gwapo, single, at kaakit-akit na bilyonaryo, nahulog ang loob niya sa isang single mom. Para sa Pasko, nag-organisa si Jun ng isang espesyal na kaganapan ng kumpanya. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang CEO para pilitin si Park Ha na pumunta sa opisina, ngunit labis ang kanyang pagkadismaya. Hindi niya naintindihan kung bakit kailangan niyang magtrabaho sa kanyang day off. Wala siyang ideya na nagpaplano si Jun ng isang maliit na sorpresa para sa kanya. Palihim niyang inayos na ang lahat ng mga premyo sa raffle ay palitan ng mga stroller. Samantala, nag-aatubiling dumating si Park Ha sa opisina. Sinabihan ni Jun si Santa na tiyaking makakakuha ng premyo ang babaeng may kargang sanggol. Pagkatapos ay mabilis siyang naglaho. Nilapitan ni Santa si Park Ha at bumunot siya ng raffle ticket. Nang buksan ni Santa ang papel, tinanong niya kung nanalo ba siya ng kahit ano. Sa kanyang pagtataka, binati siya ng lalaki sa pagkapanalo ng isang stroller. Natupad ang kanyang kasiyahan dahil eksakto itong stroller na matagal na niyang gustong makuha. Sa sandaling iyon, nagkunwari si Jun na dumadaan lang ng hindi sinasadya. Hindi napigilan ni Park Ha na ibahagi ang kanyang kaligayahan. Hindi niya inisip na bibili siya ng isa dahil napakamahal nito. At nagtanong pa nga kung panaginip lang ba ito. Walang ideya si Park Ha na bahagi ito ng plano ni Jun. Ito ang unang stroller ng kanyang sanggol. Nagsuggest si Jun na maglakad-lakad sila para subukan ang tibay nito. Naglakad-lakad sina Jun at Park Ha bitbit ang stroller sa parke. Pagkatapos, nagkunwari siyang nagpapahinga lang mula sa trabaho. Para makasama niya ang mag-ina. Nagpunta sila sa isang restoran. Nakipaglaro si Jun sa sanggol at mukha siyang mapagmalasakit na ama. Pinaalalahanan siya ni Park Ha na maghanap ng mapapangasawa. Dahil magiging mahusay siyang ama kung magkakaroon siya ng mga anak. Ngunit ang mga salita ni Park Ha ay nakapagpalungkot kay Jun. Sinabi niya na sarili niya itong problema at hindi na kailangan pang alalahanin ni Park Ha. Nalito si Park Ha. Bigla, lumapit ang isang empleyado at nagtanong kung pwede siyang kumuha ng larawan ng pamilya. Sasalungat sana si Park Ha, ngunit pumayag si Jun. Sinabihan niya si Park Ha na makipagtulungan, na sinasabing ito ay isang alaala para sa sanggol. Palihim, itinuturing na niya ang sarili bilang ama ng sanggol. Kumuha sila ng larawan ng pamilya. Nang ihatid niya si Park Ha pauwi, nakasalubong niya ang kanilang kapitbahay. Bumili rin ito ng stroller para sa sanggol. Ang regalo ng kapitbahay, bagaman hindi kasing mahal ng kay Jun, ay nagparamdam kay Jun ng kaunting pagkabanta. Pag-uwi, palinga-linga si Jun. Nag-aalala na ibebenta ni Park Ha ang stroller na binili niya para dito. Nagpasya siyang tawagan ito at tanungin kung aling stroller ang pinili niya. Nakahinga siya ng maluwag nang sabihin ni Park Ha na itatago niya ang stroller na napanalunan niya. Hindi niya mapigilan ang mapangiti. Ngunit pagkatapos, ang sumunod na mga salita ni Park Ha ay nagpalamig sa kanyang kalooban. Sinabi niya na gagamitin niya ang stroller na napanalunan niya. Dahil gamit na ito, kaya hindi siya kikita ng malaki kung ibebenta niya. Ang sa kapitbahay naman ay bago pa. Ang pagbabalik nito ay nangangahulugang walang lugi. Gayunpaman, nakahinga si Jun ng maluwag nang malaman niyang itatago ni Park Ha ang kanyang stroller. Ilang araw pagkaraan, nagtakda si Jun ng isang business trip. Nang makita siyang umalis, naalala ni Park Ha ang kanyang asawa. Na namatay sa isang business trip, naiwan siyang nag-iisa. Naluha siya. Hinawakan niya ang kamay ni Jun at tinanong kung maaari siyang manatili. Hindi niya naintindihan kung bakit, ngunit siniguro niyang makakabalik siya ng ligtas. Sa eroplano, tinitigan ni Jun ang larawan ng kanyang pamilya. Hindi niya alam na may gulo nang nangyayari. Sinasamantala ang kanyang pagkawala. Nagpa siya ang ina ni Jun na paalisin si Park Ha. Nagpadala siya ng isang tao upang bigyan si Park Ha ng isang mahalagang painting na ihahatid. Gamit ang isang kotse na may nakatagong tracking device. Habang naglalakbay, isang sasakyan mula sa kabilang lane ang lumihis papunta sa kanyang lane. Nagpanik si Park Ha at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan para tingnan ang pinsala. Hindi alam na may sumusunod sa kanya. Humihingi ng paumanhin ang kabilang driver at nag-alok na babayaran siya. Habang abala si Park Ha, may kumuha ng painting. Nang tingnan niya ang painting wala na ito. Nang malaman ng lolo ni Jun, nagalit siya ng husto. Nagpasya siyang paalisin si Park Ha. Pagkatapos ay sumigaw ang ina ni Jun na ninakawan siya at si Park Ha ang nagnakaw ng painting. Puno ng pagkadismaya si Park Ha.
Talagang hindi ko ginawa iyon. Pilit niyang iginiit, samantala, kara-rating lang ni Jun sa hotel. Tinawagan niya si Park Ha para sabihing ligtas siya. Pagkarinig niya sa boses nito, hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Tinanong niya kung ano ang problema, ngunit ayaw niya itong alalahanin. Sinabi niya na maayos siya, medyo pagod lang. At pagkatapos ay mabilis na ibinaba ang telepono. Nahanap ni Park Ha ang isang bagong trabaho sa isang car wash. Balisa namang naghihintay si Jun ng kanyang mga sagot. Ngunit lumayo ito, napagtanto na ang mundo nila ay masyadong magkaiba. Upang mas maaga makabalik sa Korea, nag-overtime si Jun para matapos ang kanyang proyekto agad. Pagkaraan ng ilang araw, sa wakas ay nakabalik na siya. Narinig niya mula sa kanyang tiya na pinatalsik si Park Ha. Nagmadali siyang hanapin ang kanyang ina, pinaghihinalaan ang pagkakadawit nito. Nagbanta siyang gagawa ng aksyon kung ito ang responsable. Mabilis siyang naghanap kay Park Ha. Nalaman niya mula sa kanilang kapitbahay kung saan nagtatrabaho si Park Ha. Nang magkita sila, parang may nawala sa kanila. Nakita ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi gaanong nagsalita si Jun. Gusto lang niyang dalhin siya paalis. Anong ginagawa mo? Dapat sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Hindi mo sinasagot ang iyong telepono. Hindi ka sumasagot sa mga mensahe. Anong ginagawa mo? Nag-aasal ka na parang tanga. Kung alam ko lang, hindi kita hahayaan na maging ganito. Sasama ka ba sa akin? Binawa ng mga tanong ni Jun, malamig na sumagot si Park Ha na kailangan niyang magtrabaho. Sinabihan niya itong umalis kung wala na itong sasabihin. Ayaw niya ng awa nito. Kaya niyang alagaan ang sarili niya. Bumalik si Jun sa opisina, hindi makapag-relax. Napagtanto niya ang kanyang tunay na damdamin para kay Park Ha sa panahong magkasama sila. Ngunit wala siyang pagkakataon na magtapat. Bumalik siya para tingnan ulit si Park Ha. Nalungkot siya nang makita itong nag-o-overtime ng mag-isa sa lamig. Bigla, sumabog ang isang tubo. Nagmadali si Jun para protektahan si Park Ha. Sinasamantala ang pagkakataon, ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman. Hindi ko kayang magkunwari na hindi kita nakikita na ganito. Hindi ko na kaya. Gusto kita, Park Ha. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Ngunit muli niyang kinumpirma ang kanyang sinabi. Sinabi pa nga na gusto niyang maging ama ng sanggol. At gusto niyang alagaan silang dalawa. Nahaharap sa kanyang mainit na pagtatapat. Nakatayo si Park Ha ng ilang segundo, natigilan. Bago niya sabihan itong umalis. Naniniwala siya na kinakaawaan lang siya nito. Hindi niya alam kung gaano katagal nahirapan si Jun na humanap ng lakas ng loob upang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Umaasa siyang seryosong isasaalang-alang ni Park Ha ang kanyang sinabi. Ngunit matigas na tinanggihan ni Park Ha ang anumang interes dito. Bakit ka umiiyak? Hindi ba ganoon ka lang kumikilos sa harap ko? Ngunit iginiit ni Park Ha na tanggihan ang lahat. Nakita ito. Naiwan si Jun na nadismaya. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugang sumuko na siya. Tiningnan niya ang mga regalo na binili niya para sa sanggol. Nagpasya siyang magsimula ng isang plano upang mapanalunan si Park Ha. Pag-uwi, tiningnan ni Park Ha ang kanyang maliit na anak. At hindi maiwasang pakinggan muli ang mga salita ni Jun sa kanyang isip. Sekreto niyang tinanong ang kanilang kapitbahay tungkol kay Jun. Nagpapanggap na pinag-uusapan ang kanyang kaibigan. Sinabi ng kanyang kaibigan na nagsimula siyang umiyak nang walang tigil nang marinig ang boses nito. Agad kinumpirma ng kapitbahay na nahulog ang kaibigan ni Park Ha kay Jun. Mabilis, na ibinasura ni Park Ha ang ideya. Hindi maamin ang sarili niyang nararamdaman. Hindi ang kaibigan mo. Ikaw, di ba? Hindi ako. Nababahala at gising na gising sa hating gabi. Tinawagan si Park Ha. Tinanong niya ito tungkol sa hindi pagharap sa kanyang nararamdaman. Sinisisi ito sa lahat. Ang kanyang boses ay puno ng sakit at galit. Patuloy siya sa pagsasalita, ngunit ang tanging magawa ni Park Ha ay humikab. Sabi niya na may pila ng mga babaeng gustong makipag-date sa akin, alam mo. Lalo siyang nagreklamo, lalong inantok si Park Ha. Sa wakas ay sumuko siya at nakatulog. Ang kanyang maliit na anak ay nakayakap sa tabi niya. Bakit hindi ka nagsasalita? Natutulog ka ba? Kinabukasan, pumunta si Jun sa car wash. Determinadong bawiin si Park Ha. Dinala niya ang kanyang sasakyan. Ngunit pagkatapos ay nagpasya siyang hugasan ito mismo. Sinasabing tutulungan niya itong hanapin ang nawawalang painting. Para makabalik ito sa trabaho. Bumalik siya sa opisina at sinabihan ang kanyang assistant na humanap ng impormasyon tungkol sa painting. Pagkatapos ay tinawagan niya ang art gallery, nagpapanggap na buyer. Pagkatapos kumpirmahin ang impormasyon, tumuloy siya sa gallery. Nang dumating siya, nakita niya ang kanyang ina na lumabas, bitbit ang painting. Mabilis niyang sinabihan si Park Ha na nahanap na niya ang painting. Ngunit hindi niya binanggit na ang kanyang ina ang kumuha nito.
Labis na natuwa si Park Ha ngunit nalito. Sabi ko na sayo, hahanapin ko para sayo. Kaya dapat isipin mo rin ang nararamdaman ko. Sa kotse, sinubukan niyang pag-usapan ang kanyang pagtatapat noong nakaraang gabi. Si Park Ha, na nararamdaman ang kanyang intensyon, ay nagkunwaring nakatulog. Nagkaroon ng traffic sa kanilang pagbabalik. Dapat sanang makipagkita si Jun sa isang malaking kliyente noong gabing iyon. Ngunit ipinaglaban ng kanyang tiya na makuha ng kanyang anak ang posisyon sa pamamahala. Kaya ang kanyang pinsan ang pumunta. Nahihiya si Park Ha na dahil sa kanya ay na-miss niya ang isang mahalagang meeting. Ngunit tila nasisiyahan si Jun na magmaneho kasama siya. Nahihiya siya at gustong maglaho. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ayos lang ako. Umalis ka na ng mabilis. Bangulong siya sa sarili. Ano ang problema niya? Nagtatanong lang ako kung ayos ba siya. Nanatili ang kanilang relasyon. Ngunit ngayon, kailangan ni Park Ha na ipaalaga ang kanyang anak sa kanilang kapitbahay dahil kailangan niyang magtrabaho. Gayunpaman, na-distract ang kapitbahay sa isang promo sa supermarket at masiglang iniwan ang sanggol sa isang tabi. Pagkatapos magrehistro para sa isang raffle, masaya siyang tumungo pa uwi para sabihin sa kanyang asawa. Ngunit pagkatapos ay tinanong ng kanyang asawa, "Asan ang sanggol? Anong ginawa mo? Saan mo iniwan ang sanggol?" Sinubukan niyang alalahanin kung saan niya iniwan ang sanggol. Ngunit hindi niya maalala. Di nagtagal ay nakatanggap si Park Ha ng tawag na nawawala ang kanyang sanggol. Nauunawaan ang sitwasyon. Nagmadali si Jun upang hanapin ang kanyang anak. Takot na takot si Park Ha sa kotse. Sinasabing hindi siya mabubuhay nang wala ang kanyang sanggol. Inaliw siya ni Jun. Siniguro sa kanya na mahahanap nila ang kanyang anak. Dumating sila sa supermarket, at humingi ng paumanhin ang kanilang kapitbahay. Ipinaliwanag niya na naalala lang niya na iniwan ang sanggol sa bakery para bigyan sila ng cookies at hindi na maalala kung ano ang nangyari pagkatapos noon. Durog na durog si Park Ha at gustong hanapin ang kanyang sanggol. Mabuti na lang si Jun. Matapos maingat na obserbahan, napansin ang isang sticker sa manggas ng kapitbahay. At mabilis na dinala si Park Ha sa supermarket. Labis na nag-alala si Park Ha kaya hindi niya napansin ang sasakyan sa tabi niya. Nang makita ang panganib, itinulak siya ni Jun palayo. Kahit nasugatan, hinimok niya itong hanapin ang sanggol. Salamat na lang, pagpasok pa lang nila sa supermarket, narinig ni Park Ha ang iyak ng kanyang sanggol. Maraming babae ang nagkumpulan sa paligid ng sanggol. Sa sandaling makita niya ang kanyang anak, bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Park Ha. Gaman din ang pakiramdam ni Jun. Pareho silang nag-alala ni Park Ha. Hindi maiwasang mainggit ng mga babae sa matamis na pamilyang ito. Nag-alala si Park Ha sa pinsala ni Jun at iginiit na suriin din ng doktor ang kanyang ulo. Nilinaw naman ng doktor na magiging maayos ang asawa mo. Sinubukan niyang tanggihan ngunit nakangising sumagot si Jun, palaging masyadong nag-aalala ang asawa ko. Isa lang itong maliit na di pagkakaunawaan, ngunit pinasaya nito si Jun. Para ipahayag ang kanyang pasasalamat, inanyayahan ni Park Ha si Jun na mag-barbecue kasama siya. May ideyang pumasok sa isip ni Jun habang nagpapanggap siyang malubha ang pinsala ng braso niya kaya hindi ito makakilos. Kinuha ni Park Ha ang karne at tinulungan siyang kumain. Ngunit, pagkatapos ng 2 kagat, hindi na nakapagpanggap si Jun. Mas magaling pa ang braso niya kaysa dati. Kung ganoon ka kagaling, kumain ka mag-isa, sabi niya, napansin ang panlilinlang nito. Pagkatapos ay binigyan ni Jun si Park Ha ng pampakalma, sinabing makakatulong ito para mas makatulog siya. Ang maliliit na gawaing ito ng pag-aalaga ay nagpakilig sa kanya. Ngunit nanatiling alerto si Park Ha, inilabas ang isang pahayagan tungkol sa pagtatapos ni Jun sa isang prestihiyosong unibersidad. Naisip niya na ang isang taong ganoon kahusay ay dapat humanap ng ibang taong mas nababagay sa kanya. Pagdating nila sa bahay niya, tinanong ni Jun kung paano kung hindi siya kasing husay ng iniisip niya. Sumagot si Park Ha na ang bawat isa ay may sariling mga pinagdadaanan at anuman ang mangyari, naniniwala siyang mabuting tao ito. Di nagtagal, natuklasan ng lolo ni Jun na fake ang kanyang diploma. Nagalit siya at tumangging makinig sa anumang paliwanag. Nilunod ni Jun ang kanyang kalungkutan sa alak. Si Park Ha, gayunpaman, ay naniniwala pa rin na mayroon siyang mga dahilan. Siya lang ang tanging mapagsasabihan niya ng tunay na damdamin. Sinabi ni Jun kay Park Ha ang tungkol sa kanyang nakaraan. Habang nag-aaral sa ibang bansa, siya ay ninakawan, at namatay ang kanyang matalik na kaibigan sa pagtatanggol sa kanya. Hindi na siya nakapag-focus sa pag-aaral pagkatapos noon. Maraming oras ang inabot niya para makatakas sa anino at magpatuloy. Naunawaan ni Park Ha. Hinimok niya itong harapin ng buong tapang ang lahat. Sa kanyang suporta, bumalik si Jun sa bahay.
Sa wakas, pumayag siyang bigyan si June ng isa pang pagkakataon na manahin ang negosyo ng pamilya. Ngunit may isang kondisyon. Bumalik sa ibang bansa at kumuha ng business degree mula sa Harvard. Nasa mahirap na sitwasyon si June dahil sa wakas ay nakahanap siya ng isang taong pinahahalagahan niya rito. Kailangan ko ng oras para pag-isipan ito. Hindi makapaniwalang tanong ng kanyang ina. Pag-iisipan ng ano. Upang masiguro ang kinabukasan ng kanyang anak, lumuhod ang ina ni June sa harap ni Park Ha, nagmamakaawa. Para kay June, ipinangako ni Park Ha na hindi siya magiging hadlang sa kinabukasan nito. Nang gabing iyon, pinuntahan ni June si Park Ha. Sinabi niya rito na isusuko niya ang pagpunta sa ibang bansa dahil sa kanya. Ngunit sadyang mapait ang sinabi ni Park Ha. Sinabi niya rito na ang puso niya ay para lamang sa yumaong asawa niya. At walang puwang para kay June. Sinabi niya na pasasalamat lang ang nararamdaman niya para rito. Hindi, pag-ibig. Nasaktan sa pagtanggi ni Park Ha, nagpa siya si June na magpatuloy. Itinago ni Park Ha ang kanyang nararamdaman. Alam niyang hindi niya dapat sarilihin ang kinabukasan ni June. Sa sakit ng puso, ibinuhos niya ang sarili sa trabaho. Sinusubukang maging manggid sa kanyang nararamdaman. Ngunit ang mga problema ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang oras. Biglang nasunog ang heater sa kanyang silid ng gabing iyon. Sinubukan ni Park Ha na patayin ang apoy, ngunit ang tunog ng pagsabog ay lubos na nagpatakot sa kanya. Bumagsak siya sa sahig. Samantala, habang papunta sa airport, hindi mapigilan ni June ang pag-iisip sa mga sandaling kasama niya si Park Ha. Umuulit ang kanyang mga salita. Kung may humawak sa kamay mo sa pinakamahirap mong oras, siguraduhin mong hawakan mo ito ng 10 beses. Magbibigay ito sa iyo ng lakas. Hindi niya mapigilan ang sarili. Kailangan niyang makita siya sa huling pagkakataon bago siya umalis. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nilamon ng apoy ang buong apartment nito. Isinugod si Park Ha sa ospital. Labis na natakot si June. Kinatatakutan niya kung ano ang mangyayari. Kung hindi siya dumating sa oras. Nagising si Park Ha pagkaraan lang ng kaunting oras. Nakita niya ang malite ni June at napagtanto na hindi ito umalis dahil sa kanya. Uy, congratulations. Ngayon kailangan mong panagutan ako. Wala akong hinihingi. Manatili ka lang sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi na makapagsinungaling si Park Ha. Actually, marami na akong pinag-isipan. Masarap sana kung palagi kang nasa tabi ko. Hindi makapaniwala si June sa kanyang narinig. Matagal na niyang hinihintay na sabihin nito ang mga salitang iyon. Ngunit ang kanyang lolo, puno ng galit, ay nakatayo sa harap niya. Nakita ang kanyang apo na dapat ay nasa ibang bansa na nakatayo sa harap niya. Nagngit-ngit siya sa galit. Alam niya ang dahilan sa likod ng sitwasyon. Isang babae. Walang sinabi, pinatalsik niya si June. Tinanong ni Park Ha si June tungkol sa kanyang mga plano. Nagkibit balikat siya at sinabing baka gumala lang siya o kaya'y alagaan siya ni Park Ha kung gusto nito. Seryosong tinanong ni Park Ha kung magkano ang kailangan niya bawat buwan. Sinabi niya na hindi maganda ang kanyang sitwasyon. Kaya 10 milyong won bawat buwan ay sapat na. Narinig ito, nagulat si Park Ha. Ang kasalukuyan niyang sweldo ay mas mababa sa 10 milyong won bawat taon. Kahit magtrabaho ng husto, hindi niya kikitain ang ganoon kalaki sa isang buwan. Nagtaka siya kung ano ang gagawin nito para gumastos ng 10 milyon sa isang buwan. Joke lang. Seryoso ka ba? Hindi mapigilan ni June na matawa sa seryosong ekspresyon nito. May plano talaga siyang magsimula ng negosyo. Ngunit wala pa siyang tirahan. Nagpa siyang umuwi kasama si Park Ha. Kahit wala siyang anuman ngayon, ang makasama ang mahal niya ay sapat na. Nakita ang malamig na panahon, nag-alala si June na magkasakit si Park Ha at ang sanggol. Nagpasya siya na ang unang bagay na kailangan niyang gawin ay bumili ng kotse. Ngunit sinabi ni Park Ha rito na ayos lang iyon. At tinulungan niya itong itali ang kanyang korbata. Kinuha ni June ang pagkakataong halikan ito. Ano ang ginagawa mo? Nandito ang sanggol. Pagkatapos ay hinalikan ni June ang sanggol. Yolman, nakakuha ka na rin ng halik. Kaya huwag kang mainggit sa nanay mo. Naisip niya na maaari silang magpatuloy na maging matamis ng ganito. Ngunit ng gabing iyon, habang tinutulungan niya si Park Ha na hanapin ang gamit ng sanggol. Natuklasan niya ang isang USB na nakatago sa ilalim ng swelas ng sapatos ng yumaong asawa nito. Nagpatalo siya sa kuryosidad. Binuksan niya ito at nakita ang mga record ng pinansyal na nagpapakita na ninakaw ng kanyang ina ang pondo ng kumpanya. Narealize niya na ang pagkamatay ng asawa nito ay konektado sa kanyang sariling ina. Gusto ni June na sabihin kay Park Ha ang lahat, ngunit nag-alala siya sa kanilang kinabukasan. Hindi sigurado kung ano ang mangyayari kung ilalantad niya ito. Nilunod niya ang kanyang kalungkutan sa alak. Kinabukasan, pinuntahan ni June ang kanyang ina.
Umaasa na magtatapat ito at hihingi ng kapatawaran kay Park Ha. Ngunit sinabi ng kanyang ina na ginawa niya ito upang maging company manager siya. Binanggit din niya na binigyan niya ang asawa ni Park Ha ng malaking halaga ng pera. Ngunit hindi niya alam na namatay ito sa isang aksidente. Nakita ang walang puso at matigas nitong ugali, nagalit si Jun at umalis. Hindi na niya kayang harapin si Park Ha dahil sa labis na pagkalito. Dinala niya ang sanggol sa pamimili ng mga kailangan hanggang sa maging 4 na taong gulang ito. Pagkatapos, hinintay niya si Park Ha sa hintuan ng boss, dinala siya para bumili ng mga damit pang tagsibol. Ang mapusyaw na dilaw na damit ay talagang nagpalabas sa kanyang kitimisan at alindog. Ang ganda, talagang bagay sa iyo. Samantala, pinuntahan ng ina ni Jun ang kanyang lolo, humihingi ng tulong. Ngunit ayaw niyang makialam, sinabi sa kanya na anihin ang kanyang itinanam. Nahaharap sa panggigipit mula sa kanyang biyenan at anak, nalungkot siya. Si Jun, pagkatapos ayusin ang lahat, dinala ang sanggol sa pinagtatrabahuhan ni Park Ha. Ang nakakatuwang tanawin ng kanilang maliit na pamilya ay nakita ng ina ni Jun, at lubos itong nakaapekto sa kanya. Hindi siya makapaniwala na habang ang kanyang ina ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan. Masaya siyang naglalaro bilang ama sa anak ng pesteng babae. Gayunpaman, ng gabing iyon, nang makatanggap si Park Ha ng tawag mula sa ina ni Jun. Nalaman niya na walang sinabi si Jun kay Park Ha anuman. Hiningi lang niya kay Park Ha na alagaan ng mabuti si Jun mula ngayon. Naramdaman ni Park Ha na may mali sa kanilang pag-uusap. Tinanong niya si Jun kung may nangyari, ngunit mabilis nitong iniwasan ang tanong. Nagtataka pa rin siya, kaya tinawagan niya ang kasintahan ng CEO ng gabing iyon. Nang dumating siya, nakita niya ang suicide note na iniwan ng ina ni Jun at isang walang laman na bote ng sleeping pills. Sa kabutihang palad, isinugod siya sa ospital sa oras. Nang magmulat siya ng mga mata, nalaman niya na si Park Ha ang nagligtas sa kanya. Nabagabag ang kanyang konsensya. Pinuntahan niya si Park Ha para magtapat ng lahat. Inamin niya na ang kanyang mga aksyon ang naging sanhi ng trahedyang pagkamatay ng asawa ni Park Ha. Pagkatapos ay nagpunta siya sa istasyon ng pulisya para sumuko. Ang abogadong kasabwat sa plano ay hinahanap ng pulisya. Nababaliw siya at nagpa siya na maghayganti kay Park Ha. Ni-start niya ang kanyang kotse at babanggain si Park Ha. Si Jun, nang makita si Park Ha sa panganib. Tinulak niya si Park Ha sa gilid at bilang resulta nasagasaan siya, mabilis siyang isinugod sa ospital. Si Park Ha ay nasa matinding paghihirap. Nagdasal siya na maging maayos si Jun. Pagkaraan ng ilang oras ng operasyon, nalaman niyang matagumpay ito. Bagamat wala sa panganib ang kanyang buhay, nasa koma pa rin siya. Sa wakas, gama ng pakiramdam ni Park Ha. Humingi siya ng paumanhin sa chairman, sinabing nasaktan si Jun dahil sa pagsadyap sa kanya. Nang makita ang labis na kalungkutan ng dalaga, hindi nakuhang sisihin siya ng chairman. Umaasa si Park Ha na manatili sa tabi ni Jun at alagaan ito. Tiningnan siya ng chairman, ang taong ipinaglaban ng kanyang apo. Hindi niya pinigilan si Park Ha, tahimik lang siyang umalis. Mula noon, nanatili si Park Ha sa tabi ni Jun, inaalagaan siya. Ang ina ni Jun, na umamin sa kanyang krimen, ay nakatanggap ng pinababang sentensya. Pagkalabas niya, binisita niya ang kanyang anak. Ang tigas ng ulo ko. Patawarin mo ako. Gumising ka, anak. Nang makita si Park Ha na nananatili sa tabi ng kanyang anak, nagpasalamat siya. Sinabi ni Park Ha na mananatili siya rito at hindi aalis, na mananatili siya sa tabi niya habang buhay. Wala nang nasabi ang ina kundi ang magpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi nagtagal, nakatanggap si Park Ha ng tawag mula sa ospital. Gising na si Jun. Nagmadali si Park Ha papunta sa ospital. Tinawag niya ito, ngunit hindi ito nag-react. Hindi mo ako nakikilala. Wala pa ring sinabi si Jun. Nagpanik si Park Ha, hindi alam ang gagawin. Nang tatawagan na niya ang doktor, pinigilan siya ni Jun. May sinabi ba akong nakalimutan kita? Naluha si Park Ha. Sa lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay muli silang nagkasama. Pagkatapos noon, bumalik si Park Ha sa trabaho sa hotel. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, pumupunta siya sa ospital upang ipasyal si Jun. At inalagaan ng ina ni Jun ang sanggol habang siya ay nasa hospital. Ilang buwan pagkaraan, lumipat si Park Ha mula sa kanyang maliit na apartment patungo sa bahay ni Jun. Sa wakas, siya at ang kanyang anak ay may lugar na matatawag na tahanan. May mga hamon pang darating, ngunit hanggat nananatili silang optimistiko at hindi sumusuko, isang maliwanag na kinabukasan ang naghihintay sa kanila. At dito nagtatapos ang ating magandang kwento. Maraming salamat sa panunood.